Mga kakayod, nag-apply ka ba? Natanggap ka na o papaalis ka na na magtatrabaho po sa food industry dito sa Saudi Arabia? Waiter, cook, dishwasher, ah, cleaner o di kaya runner para sa iyo po itong video na to. Mga kakayod, tatalakayin natin ngayon yung mga advantages sa pagtatrabaho po dito sa Saudi Arabia sa hospitality industry o mas specifically po sa pagtatrabaho sa restaurant. Una mga kakayod, yung nakakain natin lahat ng pagkain na binibenta at siniserve po sa ating pinapasukan na restaurant. Kitang-kita yan mga kakayod at natural po yan dahil nandun po tayo nagtatrabaho. Tayo po yung gumagawa ng order, nagsiserve sa customer, nagtatanggal at naglilinis, at tayo po yung makakadala at makakakain po sa lahat ng mga pagkain na na-offer po ng ating respective restaurant na pinapasukan po dito sa bansang Saudi Arabia. Isa po yung malaking advantage mga kakayod dahil makatipid po tayo sa gastos dito sa ibang bansa habang nagtatrabaho at nakakain pa natin kung ano yung mga masasarap na pagkain na ino-offer sa ating mga customer. Pangalawa mga kakayod, natutunan natin na i-prepare, serve, at ilagay sa pinaka-safety na antas yung mga pagkain, lokal man o international na nasa menu po ng ating pinapasukang restaurant dahil tayo po ang may responsibilidad na i-prepare, i-serve, at i-safety po yung bawat pagkain, bawat raw materials, at saka mga ingredients na isasangkap po sa bawat menu o pagkain na nakalaan po sa ating bawat customer. Pangatlo mga kakayod, exercise our body. Kahit kumakain tayo, kahit nagkakatikim tayo ng iba't ibang mga pagkain, nakakainom tayo ng iba't ibang mga drinks, hot or cold drinks man, gumagalaw tayo, tumatakbo tayo, gumagalaw yung ating kamay, ating mga paa, ating utak, gumagana. Kaya healthy pa rin sa atin bilang isang mga hospitality worker na Pilipino dito sa Saudi Arabia dahil kahit nagtatrabaho tayo, kahit kumakain man, na-exercise pa rin natin yung ating katawan at saka ating utak or memory. Pang-apat mga kakayod at isa sa pinakamaganda na dulot ng pagtatrabaho dito ng hospitality management or restaurant, yung nagkakaroon tayo ng tiwala sa sarili. Dahil may mga pagkakataon na kulang sa tao, walang mga manager, kailangan natin magdesisyon para sa kagandahan ng operasyon ng pagtatrabaho. Naibigay natin yung ating full confidence, good decision making, at pag-risk natin sa mga bagay na pwedeng mangyari dahil tayo po yung nagiging in charge sa naturang shift o trabaho sa loob ng 9 na oras. Kailangan natin isa-isip lahat ng mga factors, lahat ng posibleng mga consequences para alam natin na yung magiging desisyon na ating gagawin o ipapatupad magiging successful at winner naman po sa outcome na magaganap po sa naturang sitwasyon. Panlima mga kakayod, hahaba ang iyong pasensya dahil iba't ibang lahi ang iyong nakakasama, may-ari, manager, mga kasama mo sa trabaho, sa kusina, sa dining, sa kahit saan pang parts ng restaurant. Iba-iba yung ugali mga kakayod, iba-iba yung way nila ng pakikisama sa OFW, sa ating mga Pilipino. Hindi natin maintindihan yung ibang mga galawan nila, yung ibang pag-iisip at paniniwala nila sa atin. Kaya na-exercise sa pagtatrabaho dito sa restaurant, lalo na dito sa Saudi Arabia, yung pagiging mahaba ng iyong pasensya at hindi na lang pagpatol kung may mga pagkakataon na magkakaroon kayo ng problema sa iyong kasama. Mga kakayod, bago tayo pupunta sa pang-anim hanggang sa pang-10 na mga
mararanasan mo ditong magandang epekto sa pagtatrabaho sa restaurant dito sa Saudi Arabia. Kung meron ka pong may dagdag, please comment po sa baba para po mas makatulong tayo at may matutunan po ang ating mga baguhang kakayod na nanonood po sa ating vlog. Kung bago ka man po sa ating channel, please like, subscribe, and hit the notification bell bilang suporta po sa ating channel na lagi pong para sa mga OFW, lalo na sa mga baguhang mag-a-abroad pa dito, magtatrabaho sa ibang bansa. Pangani mga kakayod, magkakaroon tayo ng bagong kaalaman, mga teknik, mga diskarte, at mga bagong menu na ating pwedeng magamit sa ating susunod na trabaho, susunod na kumpanya na ating papasukan or ating planong puntahan, land base man or sea base, at saka meron na po tayong sariling kaalaman, diskarte kung tayo po ay magtayo ng sariling negosyo sa Pilipinas na related pa rin sa pagkain. Kaya na po nating i-manage at saka run or patakbuhin yung ating sariling negosyo dahil meron na po tayong kaalaman na nakuha sa pagtatrabaho sa restaurant dito po sa bansang Saudi Arabia. Pampito mga kakayod, siyempre nandito tayo, libre ang transportation, ang bahay, kuryente, tubig, at nakakakain pa po tayo kahit meron tayong 300 reals na meal allowance every month. Magkakatipid talaga tayo dito mga kakayod. Makaipon tayo ng pera, to be specific, para po sa ating next planning, next target po, para po sa ating mga plano sa buhay. Sagur, Kater. Marino, ano to ako na Pilipino? Now to ako na tayo. 12 o'clock. 12 o'clock. Nasaan din? Arin maaari mo din. Zibak ka na? Okay, mas kila. Okay, yes. Bakit siya? Pangulo mga kakayod, unli po yung kontrata dito. Ibig sabihin, hanggat kaya mo magtrabaho dito sa Saudi Arabia bilang isang restaurant worker o isang hospitality staff, walang problema. Hanggat kaya mong magtrabaho, wala kang sakit, wala kang bad record sa kumpanya, at gusto pa ng amo mo na i-renew ka, kahit abutin ka ng 5 years, 10 years, 15 years, or kahit ilang taon pa, walang problema mga kakayod. Kaya yun yung pinaka-advantage na pagtatrabaho dito sa ibang bansa bilang restaurant worker, dahil hindi po katulad dyan sa Pilipinas na every 6 months lang tanggal ka na kahit maganda yung performance mo at kahit gusto ka pa ng amo mo, dahil meron na namang ibang naka-line up para doon sa posisyon na yung ginagampanan sa iyong kumpanya dyan sa Pilipinas. Pang siya mga kakayod, non-political po dito, walang mga issues, walang masyadong siraan, walang crab mentality, at mismo yung desisyon ng may-ari yung nasusunod, depende po sa iyong performance at sa iyong trabaho dito sa ibang bansa. Sige. Kaya walang hassle, walang politika, walang inggit na makakaapekto kung maganda man ang iyong performance, para hindi ka aangat at hindi madagdagan yung sahod mo habang nagtatrabaho ka dito. Pang-sampo at panghuli mga kakayod, yung pag-develop at saka pag-boost ng ating pakikisama sa lahat po ng sitwasyon at lahat ng mga tao po dito sa bansa, lalo na dito sa Saudi Arabia. Dahil hindi lang tayo nakikisama sa ating amo, sa ating mga manager, sa ating mga kasama, pati na rin sa mga customer mga kakayod, dahil iba po yung mga ugali nila dito, yung kanilang customs and traditions. Kaya kailangan natin na sakyan, pakisamahan, at ibigay yung kanilang gusto para lang sa kanilang contentment at satisfaction, lalo na po sa larangan po ng pagkain at pakikipagbigay ng kaligayahan sa kanila sa ating pakikitungo at pagbigay ng magandang serbisyo sa kanila. Mga kakayod, kung meron man tayong hindi na banggit o hindi na salaysay sa ating mga pinag-uusapan,
you are free to add or to suggest or to recommend. Please put it in your comment. We will kindly respect and accept that. And salamat po sa inyong patuloy na pag-like, pag-subscribe at pag-hit po ng notification bell para po magiging buhay pa rin ang ating YouTube channel kahit simple lang, walang maraming arte, walang maraming effects. Dahil ang katotohanan lang yung binabasihan natin dito. Mga kakayod, ang buhay po ng OFW ay swerte dahil lahat po or karamihan gustong mag-abroad pero hindi sila nabigyan ng opportunity. Kaya ingatan natin, gawin natin yung tama, yung pinakamaganda, yung pinaka-the best quality para po sa ating mga amo at sa ating mga customer. Hanggang dito na lang mga kakayod. God bless us all. Happy Sunday. Maraming salamat po.